Nako, eto maganda kong pag-usapan po at diskusyonan po makabida po. Nagpasa rin po ito kung si US State Department Secretary Marco Rubio po makabida sa ginawa po ng International Criminal Court dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte makabida. Tinawag pa po niya ito ICC na illegitimate court makabida. Dahil nangingialam po ito sa mga bansang hindi na po kasapi po ng kanilang korte, mga kabida. Although wala naman pong binanggit po si Rubio, pero malinaw po na kanyang pinatutungkulan ho dito makabida yung ginawa po ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pinadakip at dinala sa The Hague mga kabida. Kahit na po wala naman pong jurisdiction po itong ICC sa Pilipinas, considering ang Pilipinas po ay umalis po sa poder po ng ICC noong 2019 mga kapita. Ginawa na lang nila yung rason na meron daw residual obligation itong Pilipinas mga kapita nung time na miyembro pa po ang Pilipinas sa International Criminal Court. Kaya yun, nagkaroon daw sila ng jurisdiction po doon mga kapita po. Eto, babasahin ko muna itong article ng ang balita ngayon mga kabida. Maring kinwestiyon ni US Secretary of State Marco Rubio ang pagiging lehitimo ng International Criminal Court or ICC. Iginiit na hindi nito dapat usigin ang mga mamamayan ng mga bansang hindi kasapi ng tribunal. Ayon kay Rubio, the International Criminal Court is an illegitimate international organization that claims even if you are not a member of that court, that they can come after you. Ang ICC ay hindi isang lehitimong international na organisasyon na inaangkin na maaari nitong habulin ang isang tao kahit hindi na miyembro ng korte ang kanyang bansa. Ito yung nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Umalis po ang Pilipinas noong 2019, okay? Pero naglabas ng arrest warrant, mga kabida, itong ICC noong 2025. At inaresto po, mga kabida, sa tulong po ng mga otoridad ng Pilipinas, ito kung si dating Pangulong Duterte noong March 11, 2025. Okay? At nung araw na yon, dinala po ito kong si Digong makabida sa The Hague, sa International Criminal Court. At doon po ikinulong. Yun yung ibig sabihin po makabida ni Rubio na hinahabol pa rin ng ICC itong mga bansa po na hindi na po kasapi po nila, makabida. Okay? Dinadakip yung leader ng bansang yun, katulad na lang po kay Digong, po. So, doon pa lang, makikita mo na hindi na po tumupad sa mandato po mga kabida ng International Criminal Court ito pong ICC. Okay? Dahil yun nga supposedly sila po ay meron pong karapatan dun lang po sa kanila pong mga miyembro. Yung mga member states mga kabida na pumirma dun sa Rome Statute Pero outside that, wala na po silang jurisdiction po, mga kabida. Ang problema lang po dito, ang Pilipinas po, mga kabida, nakikipagtulungan sa ICC sa kabila po ng kanilang pagtanggi po noon, na sila po ay makikipag-ugnayan sa ICC dahil hindi na po tayo miyembro Pero kinalaunan po, mga kabida, nakikipag-ugnayan pa rin pala, ito pong Pilipinas. Dahil ang rason po ng Pilipinas, meron daw tayong residual obligation dito po sa International Criminal Court. Okay? Pero sa latest na pahayag po, ng Amerika, tila determinado po sila makabida na durugin itong ICC, brick by brick. Yung term na ginamit po nila, brick by brick, mga kabida, na i-dismantle po nila ito pong International Criminal Court. At in fact, ipinagmalaki po ni Secretary Rubio, mga kabida, na meron na raw 5 mga bansa
matapos pong inahayag po ng Amerika yung kanilang malawakang kampanya po against ICC na umalis na. Okay? Yung mga bansang iyon after the US declared war against the International Criminal Court. At ito po ay madadagdagan pa, mga kabida, kasi yung term pa lang na ginamit po ng US na brick by brick. Okay? Isa-isahin po, mga kabida, ito hong mga bansang kasapi po ng ICC, para lang po umalis at talikuran po ito pong International Criminal Court, mga kabida, sa kanilang suporta. Kaya nga, itong si ICC President Tomoko Akani, umapila po. For the first time, na nangyari po ito, na ang head po ng International Criminal Court ay umapila sa isang bansa na suportahan po, mga kabida, yung International Criminal Court at i-counter yung pressure na ginawa po ng US laban ho dito sa mga miyembro ng International Criminal Court, ito hong mga member states, mga kabida. For the first time ito nangyari, na supposedly hindi ho dapat pumasok ho sa politika ito pong ICC kasi neutral dapat Okay? Legal dapat yung kanilang aasikasuhin po, mga kabida, pero pumasok po ito sa politika. Yung pag-apila pa lang ni Akani, mga kabida, sa Japan, it's a political move. Okay? At dun ho, mga kabida, nagkaroon po ng medyo pagdududa, Okay? Na posibleng sa ginawa po ni Akani, mga kabida, may posibilidad na tama po ang duda ng Estados Unidos na pwede pong ma-influensyahan po ito ng mga bansa. Ito hong International Criminal Court. Okay? Now, abangan natin ito, mga kabida, in the coming days, kung ano po ang magiging development po dito, Kaya nga, ang tansya po ng ilang mga political experts po, mga kabida, itong ginawa po ngayon ng US, at yung pagkukumbinsi ho nila, mga kabida, sa mga bansa na kasapi po dito sa International Criminal Court, posible hong magkaroon po ito ng breakthrough, mga kabida. Kasi sa ipinakita po ng presidente ng ICC, tila nataranta na po ito, mga kabida. Kasi hindi ito usual Kumbaga, unusual move ito hong ginawa po ni Akani, na humingi po ng tulong sa Japan, which is one of the strong supporters ng International Criminal Court. Duda po ako dito sa Japan ang tingin ko po dito, hindi po nila isasakripisyo po, mga kabida, yung kanilang relasyon sa Estados Unidos dahil lang po dito sa International Criminal Court, mga kabida, po. So, posible hong magkaroon po ng balancing choice ito hong Japan, mga kabida, kung sino po ang papaboran po nila, ito hong ICC o ito pong US po, na in terms of trade and commerce, armaments, napakalaking tulong po ito hong US, sa Japan, mga kabida. So, titingnan natin to, kung hanggang kailan po tatagal ito pong International Criminal Court. Dito pa lang sa binanggit po ni Rubio, mga kabida, na tila pasaring po niya sa ICC patungkol po kay Digong, nagkakaroon po ngayon ng pag-asa ito hong mga taga-suporta po ni Digong, mga kabida, na makakalabas ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa lalong madaling panahon, mga kabida, po. Lalong-lalo na po kung ito pong ICC po ay tuluyan na pong mawasak po, mga kabida. Ito din yung nakikita ho ni Attorney Anthony Vista po, mga kabida, na walang rason po na magpatuloy po yung pagkulong kay Digong, dyan po sa International Criminal Court, kung wasak na po ito pong International Criminal Court po, mga kabida. So definitely, makakauwi po ito sa bansa. Yan, kung pipiliin po ni Digong, na umuwi po ng Pilipinas. Okay? Alam naman po niya na malaki po ang
banta po sa kanyang buhay, ano, mga kabida, kung sakali man po uuwi po siya ng Pilipinas dahil siyempre naman kaya nga siya dinala po sa dahig kasi ayaw na po ng mga opisyal po, ano, mga kabida, na mananatili ho siya dito sa Pilipinas dahil threat po ito kung si Digong sa gobyernong ito, ano, mga kabida, ano po. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, ano, na tila nagkaroon na po ng, kumbaga, recognition ang US, mga kabida, dito ho sa nangyari po kay Digong, ano, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan po ay in-exercise po, mga kabida, ng ICC yung kanilang judicial power kahit na outside na po, mga kabida, ang Pilipinas sa International Criminal Court at dinakip pa rin nila yung dating Pangulo, mga kabida, na tinawag po ng ilang mga legal experts na wala hong jurisdiction ito pong ICC over former President Rodrigo Roa Duterte.